Happy Friday mga ka-GTV. Maaraw na naman mga ka-GTV. Disgrasya pa eh. E-bike na to, pasoy eh. Traffic na ba nandito mga ka-GTV? Ambulansya. Si Manong Pulis. Yikes, traffic. Hinto muna natin dito mga ka-GTV at traffic. Ito na pala. Huwag na natin patayin. Kala ko matagal pa yung wait time eh. Hindi naman pala. Jollibee bida ang saya mga ka-GTV. Bali mamaya pala plano ko nang magpalit ng langis, tsaka magpalit na rin ng gear oil. Bali di ko alam kung ipapaservice ko pa ba to sa kasa or ako na lang, kasi sa group namin sa Fortress 160 madalas ang ginagamit ng mga kasa is MA2 na langis. Yung pang mga may wet clutch, dry clutch ito itong scooter. So bakit ka gagamit ng MA2? Di gumamit ka na ng MB na para sa specific sa scooter mo. Tapos 800 ml lang ang makina, ikakarga sa 1,000. Malaman ng mga trip ng mga mekaniko sa sa kasa. Bali baka mangyari pag sinipag pupunta akong kasa para i-check kung mako-cover din nila yung linis ng panggilid, or ako na mismo magpapalit ng langis ko pati gear oil, then ipapaservice ko na lang yung linis ng panggilid. Kasi baka kung anong linis lang ang gawin sa kasa sa panggilid, baka hangin-hanginan lang mas maganda yung gagamitan syempre ng CVT cleaner, or kahit hindi CVT cleaner gasolina, para siguradong malinis, matanggal yung mga alikabok at dumi sa panggilid natin. Pero 3,000 km pa lang ito 3,100 km. So sa tingin nyo ba mga ka-GTV, need ko na siyang ipalinis ng panggilid, or antayin ko yung 4-5 sunod kong palitan langis, or 6,000 na takbo bago ako magpalinis ng panggilid? Ano sa tingin nyo? Comment nyo na lang para makatulong kayo sa aking paggawa ng desisyon.
Tsaka napansin ko pala dito, sa 3,000 yung tinakbo, parang sa initial launch niya lumalakas yung dragging. Talagang ramdam mo umaalog yung ano. Though hindi naman siya issue talaga, kasi sa mga scooter naman normal yon na pagka paunti-unti lang ang takbo mo tapos traffic, mararamdaman mo talaga yung ano, yung alog ng panggilid. Stop ko muna siguro dito yung recording mga ka-GTB. Tuloy natin mamaya pagka wala ng traffic dito, okay? Mga ka-GTB, malapit na tayo sa amin. Late ko na nabuksan ulit yung camera. Bale, nasa Imus na rin tayo. Tsaka banda dito mga maluluwag na ang kalsada Bali yung ano pala, dragging na naramdaman ko nung papasok ako sa trabaho, sumusumpong lang pala siya. Siguro kailangan ko nang ipalinis din yung gilid. Kasi ngayong nabiyaya ko pa uwi, hindi ko na maramdaman yung dragging Sadyang nung papasok lang ako, nung matraffic, tapos kadyot-kadyot yung andar ko. Not totally kadyot-kadyot kasi ako'y pag ako'y naggagasolina pihet bitaw, pihet bitaw, pihet bitaw para may engine brake. Hindi yung isang diretsong gasolina lang na steady. Gagawin ko yung steady hawak sa gasolina pagka long stretch. Pero kung hindi naman long stretch gaya ng ganito, pihit bitaw lang sa gas para may engine brake pa rin. Tsaka kung kailangan mo ng biglaang pagpreno, hindi ka mahirapan. Pero syempre kung gusto mong umarangkada, todo mo yung pisil sa gasolina, huwag mong bibitawan. Gusto mo umarangkada, kasi pwede mo naman bitawan yung gasolina pagka alam mo malapit ka na sa may nakikita kang obstacle sa harapan. Tignan mo yung mga driver na yan, kamote. Bilis-bilis ang takbo sa bagay pag naka-manual ka madali magpahinto, palit ka lang ng gear pagpapalit mo ng gear tulong yun sa engine brake. Lapit na rin tayo.
Ito yung part na matraffic eh. Kasi maraming empleyado dito ng Yazaki. Yung mga Violet Team Yazaki yan. Mga malalaking electronics company dito sa Cavite. Meron pang iba yan, papuntang Dasma, marami pa mga dito yan eh, electronics company. Bay, walang traffic dito sa Yazaki hindi ko inabutan buti naman. Doon na lang ang traffic sa may papunta ng Hanabu intersection. Tuloy na muna natin yung video dito at matraffic na dito. Gagapang na ako hanggang Hanabu Coastal. So kung nagustuhan nyo yung video, palike na lang. At kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin. At mag-upload pa ako ng maraming video para sa ating Fortress 160. Walang dragging.